Bibigyan ng panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang CPP-NPA-NDF para magpaliwanag bago magdesisyon kung tuluyan ang sususpindihin ang unilateral ceasefire na idineklara ng pamahalaan. Ito ay matapos ang pananambang ng mga miyembro ng New People's Army sa tropa ng pamahalaan sa Davao del Norte na ikinasawi ng isang CAFGU member at ikinasugat ng 4 na iba pa. Nagpaliwanag naman umano si NDF panel member Fidel Agcoili na ang NPA ay nasa active defense mode mula pa noong July 26, kaya sisiyasatin nilang mabuti ang insidente. Ang karagdagang detalye sa report ni Rocky Ignacio. Iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang dapat pagrespeto sa idineklarang unilateral ceasefire sa CPP-NPA-NDF. Ipinahayag ito ng Malacanang matapos ang ginawang pananambang ng pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army laban sa tropang sundalo sa Davao del Norte. Nagpalabas ang pagkadismaya si Government Peace Panel Chair Secretary Sylvester Bello III sa insidente ng karahasan. GPH Panel Chair Secretary Sylvester Bello III expressed sadness over the ambush yesterday of government troops by members of the New People's Army in Sitio Patil, Barangay Gupitan, Davao del Norte. It is disheartening that the NPA failed to respect the unilateral ceasefire declared by President Duterte last Monday during the SONA. Barely 2 days after the ceasefire declaration, the NPA ambushed yesterday government forces, killing 1 CAFGU member and wounding 4 others in Davao del Norte. Secretary Bello said that he confronted NDF panel member Fidel Agcoili on this tragic incident, and he was informed that as far as he knows, the NPA is on active defense mode since July 26, as announced by Ka Oris. He, however, promised Secretary Bello to look into the matter. Magkagaimang bibigyang pagkakataon pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte na makapagpaliwanag ang CPP-NPA-NDF bago manutuluyang suspindihin ang idineklarang tigil putukan ng gobyerno. I don't have a timeline for that, but he's giving a window. With this statement, I believe he's giving a small window of opportunity. Nananatili pa rin na niyang bukas ang pamahalaan sa isinusulong na peace talks. Tuloy pa rin ang pulong ng Government Peace Panel sa komunistang grupo simula August 20 hanggang 27 sa Oslo, Norway. Nauna nang nagpahayag ng kahandaan ng Pangulo na palayain ay tinuturing na political detainees. Let's put it this way. As soon as the trust is restored, then things will proceed as agreed upon. Para sa PTV News, ako si Rocky Ignacio. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.